Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga darating pang uploads. Salamat! Itago nyo na lang po ako sa pangalang Felipe, taga Davao Oriental. Noong una ay hindi ako naniniwala sa mga tao na nasa paligid ko, na palaging nagsasabi na aswang si Manong Elyorin. Matanda na kasi ito at nakakaawang tignan. Hanggang dumating yung time na ako na mismo ang nakasaksi sa hindi ka panipaniwalang ginawa niya. Umaga no nang pumunta ako sa tabing dagat para magpahangin at nandun naman ang mga kapitbahay kong naghahakot ng mga bato para ilagay sa kanal ng kanilang ginagawa. Yung time na yon ay merong malaking bato na kanilang pinagtutulungan. Sakto naman na dumating din si Manong Elyorin. Gusto daw niyang tumulong para daw may pambili siya ng tuba. Sabi naman ng mga kapitbahay ko na nandun, sila na daw ang bahala sa tuba. Basta mabuhat niya ang bato na pinagtutulungan nila. Sumagot naman si Manong Elyorin na walang problema. Binuhat niya ito at pati ako ay hindi naniniwala sa nakita. Sa tanda na niya ay nabuhat niyang mag-isa. Napakalakas pala ni Manong Elyorin, sabi ko sa sarili ko. Nilapitan ako ng isa kong kapitbahay. Sabay sabi na, "O tignan mo, hindi ka pa rin ba naniniwala na aswang ang Elyorin na yan? Ang lakas-lakas di ba? Kami nga na 5 na ay hindi namin kayang buhatin ng bato. Pero siya walang kahirap-hirap." Doon na ako nag-umpisang magtaka sa kanya. Umiiwas na ako sa tuwing magkakasalubong kami. Kaya pala kapag tititigan ko ito ay yuyuko lang. Hindi pa doon nagtatapos ang aking duda sa kanya. Gusto ko siguraduhin na aswang talaga si Manong Elyorin. Pumunta ako sa kanilang bahay habang wala ito sa kanila. Sinilip ko ang kanyang bahay pero nagtaka ko na wala man lang isang bintana ang kanilang bahay. Ang dilim-dilim pa ng loob nito. Dali-dali akong umalis baka dumating si Manong Elyorin at mapagkamalan pa ako na magnanakaw. Isang araw sa di kalayuan na lugar namin ay may napabalita na inaswang daw na buntis at ang kanilang duda ay si Manong Elyorin ang gumawa nito. Nakuna ng buntis pero bago pa man daw mangyari yon ay nakita nila si Manong Elyorin na may dala na pusang itim at iniwan daw niya ito sa tabi ng bahay ng buntis at umalis. Ako naman ay naniniwala na talaga na aswang si Manong Elyorin. Kaya pala ilang araw na siya na hindi umuwi sa kanilang bahay. Dumayo pa pala ito para mang biktima ng mga buntis. Gaya ng kasabihan ng mga matatanda na mas mabuti pang may kapitbahay kang aswang kesa magnanakaw. Kaya pala hindi ginagalaw ni Manong Elyorin ang kapitbahay naming buntis. Pinapaalalahanan pa niya ito tuwing maghahapon na. Huwag nang lalabas ng bahay. Delikado na daw. At kung lalabas ay magsuot daw ng itim na damit para hindi makita ang bata na nasa loob ng sinapupunan ng ina. At lagi niyang sinasabi sa akin na wag daw akong hihingi ng pagkain sa kanya at hayaan daw na kusa siyang magbigay. Pero nang malaman ko na aswang talaga si Manong Elyorin ay hindi ko na kinakain ang kanyang binibigay. Bagamat ay pinapakain ko na lang ito sa aso. Pero hindi ko pinapaalam sa kanya na hindi ko kinakain. Baka magtampo pa ang matanda. At ang pusang sinasabi nila, lagi itong karga-karga ni Manong Elyorin kapag aalis ng bahay at sa tuwing babalik ito ay may napapabalita na may inaswang na naman. Dumating yung panahon na nakapag-asawa ako at lumipat ako ng tirahan malayo sa lugar namin noon. Hindi ko akalaing
Makikita ko pa rin si Manong Elio rin sa lugar namin. Akala ko ay hindi na niya ako makikilala. Pero tinawag niya ang pangalan ko. Natatandaan pa rin niya ako sa tagal ng panahon na hindi kami nagkikita. Tinanong ko siya kung ano ang ginagawa niya sa lugar namin. Sumagot siya na meron daw siyang pinuntahan na kaibigan. Nagtaka ako kung ano ang laman ng kanyang daladalang sako. At tinanong ko siya kung ano ang laman nito. Gulat na gulat ako nang marinig ko ang isang pusa na nasa loob ng sako. Ito pala ang kanyang alagang pusa na itim. Alam ko na may mangyayari na naman na masama ngayong gabi. Buntis pa naman ang asawa ko sa aming panganay. At nang makita ako ng asawa ko na nakikipag-usap sa matanda, ay nilapitan niya ako at tinanong kung sino ang kausap ko. Sinabi ko sa kanya na si Manong Elio rin, ang kapitbahay namin noon. Natakot ang asawa ko at hinila niya ako papalayo sa matanda. Alam pala niya ang tungkol kay Manong Elio rin. Kilala daw ito sa kanilang lugar noon, kaya hindi niya malilimutan ang pangalan noon. Meron daw kasi siyang inaswang na kapitbahay daw nila na buntis. At kitang-kita daw na ang matanda na hinagisa niya ng pusang itim, ang kapitbahay nilang buntis. Pagkatapos daw hagisan ay sumakit na ang tiyan ng buntis. Buti na lang merong nakakita sa paghagis nito at dali-daling kumuha ng itak para itaga sa pusa na itim. Lumundag ang pusa kaya hindi ito nataga, sabi ng asawa ko. Sinabi ko sa sarili ko, kaya pala nandito siya ngayon ay dahil sa buntis kong asawa. Binalikan ko si Manong Elio rin at sinabi sa kanya, kung may bala ka mamayang gabi ay huwag mo nang ituloy. Buntis ang asawa ko, kaya naparito ka sa lugar namin. Tinitigan ko siya sa mata at ako ay nagtaka. Tila ba baliktad ako sa refleksyon sa mga mata niya. Yumuko na lang siya at sabay sabi sa akin na wag daw ako matutulog sa gabi na ito. Bantayan ko daw ang aking asawa ngayong gabi dahil meron daw ibang aswang na nais pumunta ngayong gabi. Umalis si Manong Elio rin at hindi niya iniwan ang kanyang pusang alaga. Ako naman ay naghanda. Kumuha ako ng goma at sinindihan ko ito bago mag-alas 6 ng gabi. Pangontra daw sa aswang. Naglagay rin ako ng mga tinik sa silong, asin sa bintana at hindi ako natulog. Sa awa ng Diyos, nung gabi na yon ay walang nangyaring masama sa mag-ina ko. Nagpapasalamat din ako kay Manong Elio rin. Kung hindi dahil sa kanyang mga sinabi, siguro ay inaswang na rin ang asawa ko. Hanggang ngayon ay buhay pa rin si Manong Elio rin. At umabot na sa edad na 101 years old. Nakatanggap pa nga ito ng 100,000 pesos sa programa ng gobyerno na kapag aabot daw sa ganitong edad ay makakatanggap ng ganong kalaking halaga. Siguro ay wala pang mapagbilinan ng kanyang pagkaaswang, kaya buhay pa ito hanggang ngayon.